Bagyong Uwan humina habang papalapit sa Taiwan. Bagong low pressure area o LPA nabuo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng lumapit sa Visayas at Mindanao. Dalawang weather system ngayon ang sabay na binabantayan ng Pag-asa, si Severe Tropical Storm Uwan sa may kanlurang Batanes at isang low pressure area o LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Miyerkules, November 12, 2025, narito na ang ating update sa ating panahon at update sa Typhoon Uwan. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayon tutukan natin ang pinakahuling update tungkol sa Bagyong Uwan na patuloy ng humihina habang lumalapit sa Taiwan at ang bagong sama ng panahon na 91W na nabuo naman sa may silangan ng Mindanao. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa, ang sentro ng Severe Tropical Storm Uwan ay tinatayang nasa layong 285 kilometro kanluran ng Itbay at Batanes. Nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito ang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 990 HPA. Kumikilos ito pahilagang silangan north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Lumit na ang sirkulasyon ng Bagyong Uwan pero patuloy pa rin ang hatid nitong malalakas na hangin sa lawak ng 540 kilometro mula sa sentro. At dahil dyan sa ngayon nananatili ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, western portion of Cagayan including Babuyan Island, Apayao, Abra, the northwestern portion of Kalinga, Ilocos Norte, northern and central portion of Ilocos Sur. Ang signal number 1 ay mayroong strong winds na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour, minimal to minor threat to life and property. Bagamat humihina na ang Bagyong Uwan, posibleng mararanasan pa rin ang malalakas na pagbugso ng hangin sa coastal upland areas. Partikular ngayong umaga, maasahan ang occasional gusty winds halos buong Luzon, Western Visayas, Negros Island region at Northern Samar. Bukas naman November 13 sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Bicol, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon at Aurora. Kasama na dyan ang Batanes at Babuyan Island. At nananatiling epektibo ang gale warning number 13 na partikular sa northern at western seaboard ng Luzon. Delikado pa rin ang paglalayag sa mga karagatang may taas na alon mula 4 hanggang 6 na metro. Sa Batanes, Babuyan Island at Ilocos Norte, hanggang 6 na metro na maaring tumaas ang alon. Sa Ilocos Sur naman, 4 at 5 metro naman ang pwedeng itaas ng alon. 4 na metro naman sa La Union, Pangasinan at Zambales. 3 at kalahating metro naman sa bandang Bataan, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan. 2 hanggat 2 at kalahating metro naman sa lugar ng Aurora, Isabela at Catanduanes. Mga mangingisda nating kaibigan at malilit na bangka, iwas muna sa laot hanggat di humuhupa ang hangin at ang matataas na alon. At para sa ating track and intensity forecast sa Bagyong Uwan, mananatili ang Typhoon Uwan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at inaasahang tutungo ito pahilagang silangan ng papuntang Southern Taiwan. At bukas sa Huwebes, November 13, posibleng maglandfall na ito sa southwestern Taiwan bago lumabas patungong Ryukyu Island at tuluyang humina bilang isang remnant low sa darating na Biyernes, November 14. Bagamat humihina na ang Bagyong Uwan, ang outer rain bands pa rin nito ay maaring magdulot ng pag-ulan sa Northern Luzon, partikular sa Batanes, Babuyan Island at Ilocos Region. Mag-ingat din sa flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Mga kababayan, kung mapapansin ninyo, unti-unti nang humihina ang Bagyong Uwan, ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo agad. Habang papalapit sa Taiwan ang Bagyong Uwan, ang malawak nitong hangin ay patuloy na humahampas sa Hilagang Luzon. Dagdag pa yan, mayroon na naman tayong isang bagong low pressure area o LPA 91W sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay kinakailangang bantayan sa mga susunod na araw. Ang isang panibagong low pressure area o LPA
na may international name designation 91W ay kasalukuyang nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa bahagi ng timog silangan ng Mindanao. Bagamat mababa pa ang posibilidad nitong maging isang ganap na bagyo, patuloy nitong babantayan ng ating DOST Pag-asa at ang mga International Weather Agency sa mga susunod na araw. Ito ay nasa layo ngayong 1,696 kilometro silangan timog, silangan ng Governor Generoso Davao Oriental. Ang LPA na ito o Low Pressure Area ay nagmula sa Convergence Zone na Novosibirsk kahapon sa paligid ng Marshall Island na kalaunay naging bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa mga pagsusuri, kumikilos ito ng mabagal, tinatayang 18 hanggang 22 kilometro bawat oras. Dahil sa mabagal ang galaw at epekto ng easterly wind flow mula sa dagat Pasipiko, nahirapan itong mag-organize ng matatag na sirkulasyon. Sa ngayon, nananatili itong isang mababaw o shallow na LPA na naka-embed sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang lumalapit ito sa silangan ng Mindanao na napakababa ng tsansa nitong maging isang tropical depression sa mga susunod na 24 oras. Patuloy po nating babatayan ang galaw ng Low Pressure Area o LPA 91W. Mababa pa ang posibilidad na ito ay lumakas, ngunit may posibilidad na magdulot ito ng mahinang hanggang katamtamang pag-ulan sa silangan ng Mindanao sa mga susunod na araw. Ang posibleng epekto nito ay maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Caraga, Davao Region at Eastern Visayas. Bahagyang pagtaas ng alon sa silangang baybayin ng Mindanao. Mas malamig na simoy ng hangin sa umaga dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang hangin at amihan. Mga kababayan, kung inyong matatandaan, kahapon pa natin binabantayan ang convergence line na galing sa Marshall Island. At heto na nga, nabuo na ito bilang isang low pressure area o LPA 91W. Ngunit hindi agad nakapag-develop dahil hinatak at nabanat ng easterly wind. Para itong isang bagyong gustong buuin ang sarili pero hinahati-hati ng hangin mula sa Pasipiko kaya hindi tuluyang nakapag-form ng malakas na convected system. Sa madaling sabi, may puwersa pero kulang sa forma. Habang lumalapit sa Mindanao, may posibilidad itong magdala ng mga pag-uulan pero hindi pa sa antas ng malakas na bagyo. Kumbaga, pa-teaser pa lang ito ng papalapit na amihan season at transition ng panahon bago ang Disyembre. Mga kababayan, kung magtutuloy man ang low pressure na ito na tinatawag nating 91W, maaari natin itong tawagin sa pangalang Berbena kung ito'y papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at maging isang ganap na bagyo. Ito na ang magiging ikatlong bagyo at ika-22 bagyo naman sa taong 2025. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa, 4 na pangalan na lamang ang natitirang pangunahing listahan ng mga pangalan ng bagyo ngayong taong 2025. At ito na nga ang susunod ay ang Berbena. Posibleng hindi na natin maubos ang lahat ng pangalan dahil habang paparating ang Disyembre ay mas unti na lang ang mabubuong bagyo dahil sa paglakas ng hanging amihan. Kung babalikan natin ang mga nakarang taon, karaniwang panahon ng Nobyembre, ang paboritong buwan ng mga low pressure area o LPA na nabubuo sa silangang bahagi ng bansa. Halimbawa ay yung Typhoon Odette noong taong 2021 nagsimula bilang isang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Ang Tropical Depression Agaton naman noong 2022. Ganito rin ang pinagmulan bago nagdulot ang matinding ulan. Kaya hindi natin dapat ipagsawalang bahala kahit shallow pa lamang ito. Minsan sa loob ng 48 hours pwedeng biglang lumakas kapag nakahanap ng tamang kondisyon sa dagat. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan para sa ating safety reminders. Sa silangang bahagi ng Mindanao, Caraga at Davao Region, maging mapagmatsyag po tayo sa ating panahon. Paalala, palaging sumabaybay sa advisory ng Pag-asa at ang inyong local government unit. I-secure ang mga gamit sa labas ng bahay kung may kalakasan ng hangin. Maganda ng flashlight, power banks at emergency kit. Kasama dyan ang inyong mga dokumento. Iwasang magbiyahe sa mga coastal area kung may paalala ng mataas na alon o malakas na hangin sa inyong lugar. At narito ating Bible verse of the day mula sa Psalms 107 verse 29. He stilled the storm to a whisper.
the waves of the sea were hushed. Tunay nga na kahit sa gitna ng sama ng panahon, ang Diyos ang nagbibigay ng kapanatagan, maging handa, ngunit manatiling kalmado dahil walang unos na hindi kayang payapain ng kanyang kapangyarihan. Salamat sa ating Panginoong Hesus. At para sa ating summary ng ulat, ngayong araw ng November 12, ang bagyong Uwan ay humina na habang papalapit sa Taiwan. May signal number 1 pa rin sa Batanes, Babuyan Island at Ilocos Region. Nananatiling delikado ang karagatan ng Hilagang Luzon at isa pang bagong low pressure area o 91W ang binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na maaring lumapit sa Visayas at Mindanao. May layo ito na 1,696 kilometro sa bandang Davao Oriental. Mabagal ang galaw nito na 18 to 22 kilometers per hour at nasa ilalim ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mababa pa ang tsansa nitong maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. At posibleng magdulot pa rin ang pag-uulan sa Eastern Mindanao sa mga susunod na araw. Patuloy itong babantayan ng Pag-asa at ng ating team dito sa Pilipinas Weather Ngayon. At yan po ang ating pinakabagong update ng panahon dito sa ating channel. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagsuporta. Para lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.